Sa bawat ukit ng kahoy, nakaukit din ang kasaysayan at kaluluwa ng mga Kapampangan. Malikhain, masinop at puno ng kahulugan ng tukit ay higit pa sa sining. Ito rin ay pamana. Samahan niyo kami sa pakikipanayam na ito kung saan ang bawat linya at detalye ay nagsasalaysay ng kwento ng ating kultura at pagkakakilanlan sa larangan ng dukit. Ang dukit ay ang tradisyonal na sining ng pag-ukit sa kahoy ay matagal nang ipinagmamalaki ng Pampanga. Mula sa mga altar ng simbahan, imahe ng santo hanggang sa maselang disenyo ng kasangkapan, ang dukit ay patunay ng husay, tiyaga at malikhaing imahinasyon ng mga artesanong Kapampangan. I'm Mrs. Magdalena Aquino Rivera. I started my business in my family. Yes, as an wife, 1977. Pero nung single ako, 1969, in my old parents and lolo and lola, since start of business. Kami ang nagkaroon kaming tindahan sa Pascuang Village, sa Fernando. Kasama ako sa business, ng Pilipinas, kasama ko sina Testing Flower Shop, sa Everybody's Cafe, again, kami ang sa Tetis, kasama rin ako. Ang pangalan ng tindahan natin noon, San Isidro Labrador. Pero ang original namin pangalan, sa aming pamilya noon, Betis Original, sa Longga Pancho, noong 1969. Siyempre, nag-asawa na ako, nagkaroon na sariling pangalan. Mrs. Rivera na ako. Yun ang start ng business namin. Sa aming business na, ako akong Juan Flores. Kaya kami, ang famous wood carving sa Betis, all in Pampanga, and the Philippines. Siya counter na. Interview ako noong 1992 sa lahat ng foreigner noon dahil nagtatandaan ako sa Pascuang Village. Sinipityo kami sa lahat ng business owner sa Pascuang Pamilya. Yung flower shop, pag-ministry po, asya may tinaming pambakis nung minatanda. Kaso, pinakabakit. Ako na iuwi, sila Esting, Casabela, sila Pampasabel, di ba po yung everyman, saka mga ako na lang, kasama ko sila doon, at saka sila, Enrico, Cabalin. Lahat ng kategory, ako ang sa highway ng wood carving before pinatubo. So, walang nag-print lang ano na yung pinatubo, napunta na kami sa Manila. Doon nag-aral ang mga ito. Doon naman ako interview ng ganito. Yung sa mga Lasal. Kasi nakatira kami sa dito Cruz, Manila. At saka Women's at Adamson University. Mga friends ko yung mga pari doon. Kaya ako sa Saints po Manila. One of the sponsor palagi ng furniture na ginagamit. Binibigyan mo ako ng ticket noon. Hindi man ginagamit sa Saints po. Kasi ako nagpapairam ng gamit ng pagka meron silang drama sa kanilang pagka may cultural nahan sila. As a thank you, as a papasalamat nila, binibigyan ako minsan ang mahal ng mga ticket. Noon, siyempre, well-known namang mga school. Minsan, sinibigyan ko nga, kayo, customer, ibigay ko na lang para magamit. Kaya ako naman, hindi ako interesado sa ganyan. Ang gusto ko lang, pagsiserve na Lord. Bakit? Kung ano yung sa simbahan, sa bigyan ko rin si Bishop. So, bilhin na. Nung unang panahon na ang maganda nating tao ay Nara. Yun. Ngayon, wala na tayong napuputol na Nara. Lalo na, meron man malago. Yun bago pala. Pinuputol na dahil expensive wood ang Nara. Kaya lang nagka-crack. As of now, noon wala pang Gemelina. Ngayon, puro Gemelina na ang ginagamit. Lolo ko. Kasi sa totoo, kapag nag-aaral pa ako noon at the 12 years old,
Doon may malaking factory kami sa Manila, sa Quezon City, sa Banawi. Kanya ang unang-unang lumabas ng Pampanga ng furniture, sariling business. Kung kami ng customer, doon namin na umpisang nag-aaral ako, yung mga workers namin, kung minsan, nagkakawa, after na nag-aaral ako mga 3, 4, nagdudrawing sila, binibusay, natuto doon ako magpayat pero nakakapag-respeto ako ng aking. Ngayon, siyempre, the age of 69 na ako, hindi na ako masyadong matanda na. Pero noong 12, 15, pusot ako magkakanya. Kasi ang kapatid ko, saka yung mga uncle ko, talagang, sila sa paggagawa ng furniture. Kami ang kauna-unaan dito inerate sa furniture lumabas. Halos lahat po mga trabador kami. Lahat dito. Kami una naman dito sa highway. Nung after pinatubo nga, pumunta na kami ron sa Manila. Ngayon, tapos na yung mga anak ko, nag-aaral ang mga anak ko noon sa women's, yung isa, yun nag-aaral. Ito, Santa Isabel College sa Manila. Para yung, may tindahan din kami doon. Kaya lang, parang, member kami ng Focus Forecast sila, yun. Under yun lang si Timothy yung anak ko yung sa ako naman si dahil focus kami under ko si Marie Chances di mo masawang Lucet ngayon nagsala sa kilala kami pero may kakilala pa rin yung mga picture kanyo unang panahon yun nakita niyo yung frame na carving yun bira lang na yun ang sellable kasi yun matagal ginagawa buwan or taon. Hindi katulad yung furniture, pinakatagal na yun 3 months, 2 months. Pero yung ganon, matagal lang. Kasi ginagawa ng mga Italy, hindi kagaya nun. Mas katsaga yung mga Pilipino at lalong-lalo na yung Pampangan sa uncarving. Oo, Italy usually yun ang talagang kalaban natin. Pero malayo ang carving ng Pilipino at bansa. Ang amon namin, minsan nahihirapan kami sa kumuha ng ahoy. Yun. Tapos yung actually, mga trabador naman, minsan nagkakasakit, alam naman Papampangan, Pilipino, yung Lunes nila, ginagawa pa rin ng linggo o absent. Lalo na kung marami kang naka-due na trabaho. Diba, na? Yun, alam nyo na, yung mga worker, diba? Ginagawa nilang extension ang Sunday. Sometimes na lang, birang-bira. Katulad ngayon na yung abroad, seaman, noong panahon at the age of 66, 70, wala pang gusto yung abroad, seaman. Ngayon, para konti na lang nakuukit sa Betis. Ang Betis ang original. Ako talagang Betis ako. Ang napangasawa ko, Guambal na. Yung tatay ko, Santa Rita siya. Lolo ko, Betis sila. Sila ang original. Ang mga lolo ko. Nagagawa. Kaya kami kaunang-unang lumabas ng furniture na ipopromote namin sa Manila at yan sa ibang. Kaya nga nung ako, ginamit kong pangalan ng lolo, Juan Flores, dyan sa Pascuang Village noon. Ewan ko kung tao na kayo noon. Itong anak ko, at the age of 4 years old, 3 years old, doon, lahat ng bisita natin dito sa Pilipinas, doon na dinadala bago sila magmamasyal sa ibang lugar. Kumari sa Palawan, sa Mandios, dito ang isa, kagaya yung English Universe, dito napunta, hindi na tayo napupo ng komunan, panawin ni Margie Morales. Kaya tayo ang dito nga kaya
doon, maraming tao bumili ng small items, wood carving na ganyan. Kasi ang wood carving na maliliit na items, kaya nilang carry sa kanilang maleta. At meron silang souvenir sa galing Philippines. Yon ang mga Miss Universe noon, ang ibang mga Amerikano. Doon ako in-interviewan na mga foreign press, 1999. Kasi hindi pa pinatuloy nun. Puro matanda na lang ang nagkagawa ngayon. Hindi na katulad noon. Ang advice ko ay na pagsikapan na lang, hindi na ganun karami ang nakakapit nila. Hindi katulad yung araw, pwede silang mamobertan dahil mga nakaka. Ngayon, medyo old na ang mga taong talagang nagagawa dahil hindi na sila nakakabang abroad. Meron kaming pangalan na hindi naman sa Pagdiyayabang. Kasama ako sa kategory nung panahon ni Cory. Ang naggano sa amin, kinalaputan ako, inawan sa akin sa Kapitolyo, si Nina Gabong. Siya ang siguro yun sa DTI, pinakamanasyon. Nung inaward ang pangalan sa Nasigro Labrador, kinalaputan ako, natakot ako, hindi iniisipan na, hindi naman kami tandaan, Nung nakita yung gano'n, yung mga iba-ibang pinaki-exhibit ko, takong na, kadaming mayaman din. Kasama ko noon, ang category, ako ang highway, dalawa lang kami ng Pampanga, Betis, Sibet. Tayo, pasaway na rin. Between, at saka sa Nasigro. Pero ang kasama, iba-iba kaming nasyon, ang Sambales, about, iba, Bataan. Yung Manila, yung nila, yung Tarlac, yung Baret. Iba naman din ang, yung Angeles. Kanya-kanya kaming category. Ko yung question, mas yun ang tawag doon, mural. Yun, kasi may irap, ukikit. Maraming mabusisi, maraming maliliit na, kasi naputod lang isa, matagal, gagawa ka na naman. Yun, kaya yun ang, nung nag-exhibit kami, kasi nagkaroon din ako sa Golden Silver na kasama ako doon, lahat naman ng pupunta doon, lahat ng buong Pilipinas, sa mga gobernador, doon, nasama na naman ako sa top ko, sa Nasigro Labrador, yun, mga, iba-ibang, sa exhibit doon, sa Golden Silver, dyan sa Ross Boulevard. Ang katulad doon, dito nire-replay, ang salita ko na pag-asa yung sa Nasigro Labrador, kasama ako sa top 10 ng 10 ng exhibitor. Kaya yung uncle ko muna, ang tita ko, nung nag-exhibit kami sa Manila, dahil sila malapit, ang tundaan nila sa, imagine mo, Manila sila, ako, dito pa sa Pampanga, ginamit ang pangalan ko. Marami sila natanggap na trabaho, iba-ibang, hanggang ngayon, yung kilala. Hindi namin, yun nga, sinasabi ko, pag inaward sa akin, ni ma'am, imagine mo, ilang kaming business, at inaward sa akin ng, sa Nasigro Labrador, para akong nasa ulap sa kaligayaan. Kahit kayo, anak, kunwari, nanalo kayong cum laude, yun, hindi ka bang parang nasa ulap na kaligayaan? Yun. Para bang maligayang-maligaya. At least, at nakatulong din ako. Imagine mo, nakadami silang trabaho sa pangalan sa Nasigro Labrador. Ayan nakalagay. Kung yan mo yan. Sa Nasigro Labrador, the very best part of the creator. Ayun, i-close up mo yun, anak. Ayun, convenient. Isa na yun, ewan ko anong anayin kayo. Yung mga numbers, wala pang yun, telephone pa lang, hindi pa cellphone. Yung mga, 1995.